Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Sabado na naman. This is Senior City Kwentuhan. Every Saturday from 7 to 8 in the evening. Episode 32 na tayo. Mula pa, 2000, kailan nagsimula? 5 years ago. 2019. Anyway, the past episodes iba ang nag-host dito, si Kai at si Berna. Si Berna. Ngayon, balik Kami uli. ang dalawang seniors sa Senior City Kwentuhan. Na-miss ba nyo kami? Okay. At binarapat namin kami ang dahil tamang-tama itong week na ito, no? Ay tinatawag, we did not know, yun pala ang tawag Filipino Elderly Week. Elderly Filipino Week. Sa halip na Senior Citizens Week. Kaya tamang-tama na ang theme ayon. Pero nagkataon rin na may iba pang nangyari. So pinagsama namin yung senior at learning. And we will start with yung poster na ginamit natin, which is never too late to learn. Saan mo una na nabasa yan, girlie? Di ba sa Scotland natin nakita? Sa Edinburgh. Naku, sa Edinburgh. Anyway, tingnan ho nyo sa posters. Unang-una, siyempre acknowledge mo natin ang sponsors. Education Network Philippines, senior sa panahon ng COVID, Lapisiso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. No? So anyway, ang topic nga natin, ang topic ay never too late to learn. Pero maraming temang napropose. Unang-una, binanggit nga natin. Atin ito. Bakit West Philippine Sea at Payao? Dahil nga, kwento natin sa first part, last year pala, I did not realize, 1 year na. Yes, yung Christmas season. Gift giving sa mga frontliners sa Palawan, from El Nido na naharang patungo pero nakalusot pa rin, no? Tapos mula noon sabi nung pangalawa naman last May sa Masinloc at sinabi nila maliban sa mga ganyang voyage pwede niyo kaming tulungan para mag-improve naman yung ating kita, and how is that? Through payaws. Yes. Ang tawag sa English ay fish aggregating device. And that is one of the learning. Kasi later sa kwento na, iba yung mga nag-donate. Hindi alam kung ano yung payaw. Ano ba yan? Bangka? O ano? So, question. Okay. On the other hand, for the rest of the second part, ang topic natin ay literacies with emphasis on the plural. Hindi lang basic literacy, A, B, C, D, numeracy. Reading. Kundi iba't ibang environmental literacy, social literacy, financial literacy, at iba't iba pang. At for tonight, tatlo lang munang patikim. Ang una sa Dagupan, kagagaling, pula atin ito, mula doon sa Butolan, dumiretso ako, 3 oras ba? 4 na oras. So, Dagupan City. Pero the week before, nasa Ormoc City. And the week before ay nasa Santiago City. And the week before was Butuan City. Pero wala ako ron. And then next week ay Valenzuela. So, yan po ang topic natin sa susunod na 1 oras. Girlie, meron ka bang panimulang gustong mensahe sa kanila? Tinanong ako ni Ed, kung ganito na ang ating edad, ano ba ang ating natutunan sa pagiging Pilipino, sa pagiging educator? Ano ba? Correct. Ano nga? Kaya abangan kung anong natutunan. Kaya never too late to learn. Okay. Punta tayo sa first slide. Last year yan. First topic po ngayon, yung Adopt a Payaw campaign. Ano nga ba yung payaw na yan? Unang-una, last year nga po doon, nakita natin yung atin ito ni-launch. Ngayon, sa Palawan, nagpunta sa Masinloc. And sabi nga nung mga mangingisda, at sabi rin natin, ano ba tayo? Maliban sa mga symbolic and real assertion ng rights natin sa West Philippine Sea,
which is another learning issue, no? Most people, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba tayo? May right nga ba tayo diyan? What is UNCLOS? Ano yung permanent ano ba? Tribunal, ano? So sabi nila, ay Law kasi of the sea. hinaharang kami ng Chinese, hindi kami makapangisda ron. Pangalawa, nangingisda sila. Karamihan ng ating galunggong po, hindi nyo alam, ay nahuhuli ng mga Chinese fishing boats. Tapos, binebenta sa atin later. Kaya sabi nila, sa halip na kami tutugis ng mga isda kung saan-saan, kung makakahanap po kayo ng magbibigay ng donasyon, ibili ho nyo kami ng payaw. Ako, ano nga ba yung payaw? Ganun. Ayun pala ano, sa itaas ay may floater, tapos ang Sa lalim ilalim. kung minsan 3,000 meters, kung minsan 5,000 pa, kilometro. Pero lalagyan mo sa ilalim ng mga dahon-dahon at iba may nagtitipon doon ang mga isda. So, pwede kang doon ng mga isda. At lalo na pag may lambat ka, pwede mas marami mahuhuli. So, sa kabutihang palad, may isa hong Rotary Club sa Makati na nagsalita sa kanila si Senator Bam Aquino. Kinentuhan sila, sabi lang, may magagawa ba kami? Di, sabi niya, etong atin ito, kinontak ako, may project sila ng Adaptive Payaw, okay ba sa inyo? Ba, biglang tumawag yung akbayan, happy. Merong magdo-donate, 2 payaw. Pero sabi nila, hindi kami pwedeng tumanggap ng donasyon dahil political party kami, bawal yun. At mag-i-political. Pwede bang ang PRRM tumanggap? Pagkatapos, ita-turn over natin sa mga asosasyon ng mga angisda. At yun ho ang nangyari. So, may point lang ako. Kasi tinanong natin din ang mga marine scientists. Okay. Kasi sa PRRM ho, may expert po dyan, si Dr. Sharon Taylor. Taylor. Tapos may mga kinausap pa rin po ako. Sa punto de vista po nila, hindi po nila laging nire-recommend ang payaw. Ay, lalo na pag malapit sa shores kasi Opo. masyadong mahuhuli ang maraming Opo. isda, pati yung maliliit. Mamamatay. Kaya ito naman, sabi, hindi sa municipal waters. Okay. At Dapat, saka part ng mensahe natin, doon sa West Philippine Sea, Sea. sa exclusive economic zone. So, ewan ko, kasi 17 ang muli 15, so siguro mga hanggang 20, 30 miles away from the shore. Punto de vista po lang, POV, na nag-research din naman po kami. Oo Hindi po naman. namin basta hiningi sa mga tao na mag-donate agad ng payaw. At kinausap po din naman natin ang Bureau of Fisheries And Aquatic Resources. At yun ang interesting. Sabi natin, okay, mag-mobilize kami ng donors. Tapatan naman ng gobyerno. Yan ay responsibilidad ninyo eh. And good luck. Maraming salamat. Okay kami. Mas marami pang ibibigay. So, tapos tumawag. Let's see. go. Kailan? Eh, tama-tama. Hindi naman pinlano po eh. Kasi October 1, tamang-tamang anibersaryo ng atin ito. Payaw na yan. Ayan, ang laki. Parang malaking higanteng Crayola. Normally ho, ang payaw ay styrofoam. May platform. Pagkatapos, yun ang floater. Pagkatapos, nakatali yan. Yung makikita nyo mamaya yung bundle ng parang steel, steel cable. Its bundle ay 600 meters. Sabi ko, ilan ang kailangan? Kumisan 10. 6 kilometers, ganun kalalim. No? Pagkatapos sa ilalim, merong sinker. Yung Ngayon, pagdating namin doon, eto nga nakita namin. Yung nahanda ng atin ito, mas bihasa ang mga mangingisda na malalaking styrofoam. Ngayon, ang ginawa naman ng BIFAR na mas mahal ay tubo. So, nagfo-float kasi pagkatapos, teka muna, pakita muna natin kasi kung gaano kabigat yan, nakita natin may mga 1 minute lang nung inano nila para hirap. Ayun, yun ang mga yan ang cable. Bawat isa 600 meters.
Ito. Still, O yan. yung ginagawa ng Chinese, pinuputol yung ano, Yung cable. yung cable. Pagkatapos, sabi So, talaga. water cannon. Well, depende. Baka mamaya pagdiskitahan pa rin. So, punta tayo sa susunod. Ayan. So, na-establish na, ayun, yung kaisa-isa. Ito, para makita nila. Parang malalaking crayon. Red. Baba mo. Tayo naman ang hindi nakakita Eh, niyan. hindi ko nga nakikita. Ayan, kita ho nyo, Ayan. rami yon. Tapos ito, pinagsama-sama nila. Ito hong nandito nakatalikod, siya yung provincial director ng BIFAR. Dati ho ang BIFAR ay national. Ayun, O to Bicol. some extent hanggang regional. Ngayon, by province meron na. At siya ho ang director sa Zambales at sa Butolan 'yon. So yan po, pakita natin yung binigay. Tapos nauna kami. Di iniintay ngayon yung Rotary, si Bam Aquino at iniintay rin yung isa pang mga payaw na yung styrofoam namang malalaki. Pero ang nandun na ng BIFAR. Kasi nga ang maganda, O sabihin mo, sinong mga tatanggap? o Sinabi mo na yung mga nagbibigay. Oo. Sinong tatanggap? 7 organisasyon ng mga mangingisda. Nasaan na? Nasa na? Paano ito? Ayan, naku. Sorry, balik muna. Ayan. So pagdating nga po doon, ayan, dumating, kapirma. Nakakatawa, ang chairman pala ng Makati Rotary ay British, pero ang asawa ho ay Pilipina na taga Zambales. Oo. Pero yung dating presidente na itong nasa kanan, senior citizen, yun ang dati. Ngayon, ang susunod nasa gitna, British. Tapos nakakatawa, yung nasa likod pa ron, ay taga Colombia. Halo-halo sila. Pero sabi lang, basta, alam mo naman kami, hindi naman kami super yaman, pero mayaman ang Makati Rotary. Basta valid yung issue at pinaliwanag nyo, ay okay lang. Pero sabi nung unang sinabi raw ni Mama ko, ano nga ba yung payaw? Yung ba'y bangka? Yung ba'y, karamihan, palagay ko ho, kung kayo tatanungin, nakikinig, ano ba ang payaw? 3 parts ho yan. May floater, whether styrofoam, mas mura-mura, o yung steel, yung pagkatapos, may cable ho na tinatay. Ang lalim, sabi ng ibang mangingisda, 3 kilometers, yung iba naman ay hanggang 6. Pero siyempre, more than 1 yan. Pagkatapos, naka-anchor sa bottom of the sea, may sementadong tapos gumaganyan-ganyan. Tapos, sisemento doon? Ay hindi, dapat bago, dapat sementado at tuyo na. Okay. Pagkatapos po sa ilalim nitong platform, hindi lang may platform po yan, no? Ay naglalagay ng mga coconut leaves, mga iba pa. Naka-camouflage. Pero sa ilalim kasi sheltered, na-attract ang mga isda. Doon sila nagagather. Gagather doon. Ano ang advantage doon? Hindi ko natanong ang mga isda. Kasama ho yan sa future literacy. Hindi ko talaga alam. Yan, never too old to learn something new. Sa totoo lang, sa po ng mga na-discuss natin na mga tema na pag-aaralan, ito po bago rin sa amin. Payaw. Excited din po kami. Oo. So, araming na-learn tayo na may willing namang mag-donate. Nandun sa likod yung BIFAR at saka yung Fisher Folk Leaders. Andito sa harap siyempre si Paeng ng Akbayan, ganyan. So talagang enjoy po. Maraming salamat. Yan po People's Initiative pero partnering with Government rin. Tapos at wala ho diyang military, panay ho yan. Civilian. Yan po ang initiative ng atin ito. Hindi po kami nagiging agresibong gusto ng away. Gusto lang natin tulungan. Pero kailangan po natin palakasin ang ating mga mangingisda. Kasi nga, ulitin ko po yung sinabi ni Canards noon, na dati, nung humina na ang huli, naging OFW yung mga asawa nag-OFW.
gender factor dito. Ang mga kalalakihan ho, kapag hindi na makapaghanap buhay, to the rescue ang mga kababaihan. Okay, okay. Parang ina-advocate yata Of ni course. Girlie sa akin ng ano, Okay. Okay. Okay, sunod pa uli. Ito interesting because you're talking of senior citizen. Yeah. Nakalimutan ko lang pangalan, sorry Ito, ano ho siya, technical expert ng BIFAR and all that. Pero, retired na, balik pa rin at pinangako niya sa mga tutulong kami at tutulong. I mean, magandang mensahe naman kasi dati alam nyo tayo, mga aktivista dati, duda tayo sa gobyerno, may gagawin ba yan or what. Pero ito naman, very sila, talagang grasyoso, the fact na mobilize nila, dinala ron, no? Basta ang mahalaga, sa bawat panahon, may makikita po tayo naman na nagsisilbi ang mga tao sa ating pamahalaan. Kasi yung mga ilan din po nating puna na ano ba naman, may pag-asa pa ba ang mga Pilipino sa ating pamahalaan? Ngayon po, nandun tayo sa local, sa government, sa baba, sa Zambales, at ang mga tao po ron ay nagsisilbi ng kanilang ayon sa kanilang kakayahan. Kahit na ho sila ay retired. At bagamat ang focus natin ay sa senior, magandang tingnan picture ng kabataan sa likod. Yes. Yung nasa likod ng lalaki, si Matthew yan, ay student council leader ng, I think, Bataan State University. Yeah. No, yung Student Sipag po yan. Council Association of the Philippines. At itong pa-sexy katabi siya, Yes. ay kapartner niya sa advocacy. Kaya sila ho ang nag-MC. Tapos sa baba uli tayo taga BIFAR at si Paeng nakikinig sa kanila. Okay, next. So lahat ho, pituhong asosasyon ng mga leader at mga leaders ng ang bulto ay taga Zambales pero may isa Meron din. na taga Morong Bataan, no? Okay, sunod. Ayan. Well, repetition lang naman ito. Isa-isa lang tinatawag. Tapos yung parang kinatawan, binibigay siyempre yung katibayan, no? At pagkatapos siyempre picture-picture, gano'n, no? Mahalaga yan. Kasi siyempre ang problema diyan pagkatapos at yun ho ang kasamang challenge. O sige, meron kayo pa. Paano yung alagaan yan? Kasi nga, pag malayo, kailangan periodically may babiyahe ron para check-in. Kasi nga nangyari ho dati, hindi ko alam kung Chinese ang gumaga or iba rin, kung minsan pinuputol yung yung cable. Ay wala, sira, no? Kaya ang isa rin nilang ni-request sa BIFAR ay salamat ho at may payaw. Pero kung yung maliliit na bangka ay 10, 20 kasi hindi namin kaya. Kaya sabi nga lang, pwede ho ba kayong magbigay ng mas malaki-laking bangka? Sabi naman ng BIFAR, siyempre sabi na patapos na ang taon, ilagay natin sa budget for next year para yung mga payaw, no, meron ring parang supply boat, no, pagpupuntahan balik na dala-dala na yung mas maraming huli. By the way, hindi ko akalain ano pala yung bandang Zambales, arami na palang tuna diyan. Talaga. Dahil yung climate change associated at tuna sa south umaakyat na pala rito kahit sa amin sa Mindoro, sa bandang Sablayan. Hindi, mayroon na mismong buying station diyon ang mga tuna exporters na taga Jensan. Ito rin sa Zambales, no? Okay. Kaya Diyan ang ice cold storage. Yun. Tsaka kita niyo again, payaw yan, ganyan, West Philippines. Ay, may climate change education pala mangyayari. Bakit pumupunta riyan ang mga Okay. At least may mga tututunan tayo. Yes. Okay. Never too late. Never too old. Okay. Etong huli, next to the last, kaya ako, malibas na nag-selfie ako, mahalaga itong dalawang, nung kami nung Mayo, papuntang Baho de Masinloc, itong nasa gitna po si Canards Quaresma, siya ho ang leader ng New Masinloc Fisher Folks Association. Bakit new? Dahil may old na nag-collapse, kaya gumawa siya ng bago. Pero more interesting, kahit paano, nagkaroon ng federasyon ng mga
Fisher Folk Mangingisda. Association sa Zambales at siya ang hinirang na Vice President. Kailan yun? Very recently. Okay, very good. Yun namang nasa kaliwa niya, kasi Maureen, siya yan ho ang sign ng sign ng West Philippines, W, no? Siya ho ay babaeng leader ng mga mangingisda sa Morong, Bataan. Tapos noon hong Mayo, ang worry namin, haharangin yung flotilla, no? Kasi nga, marami ng China. And they really hinarang. So may nag-advise sa amin, learning lesson nung last year, para makalusot. Pero this time, the day before, wag nating sabihin, may papadala tayong isa para hindi halata, isa lang. Tapang ni Maureen. Siya ang commander nung boat na yon. Wala pa silang isang dosena. Kaya gusto ko lang magkilala na babaeng mandirigma, babaeng mangingisda. So ako minsan nga naisip, mas nakikilala ang mga political figures, aktivista, NGO, tulad namin. Ito, tingnan ho nyo, dalawang what we would call, paborito natin sa dati, grassroots leadership. Yes. Leader talaga na talagang nakaugat sa kanilang mga komunidad. Kaya maraming salamat at mabuhay ka, Canards at ka Mao. By the way, nalaman ko rin si Mao pala na may napapunta even once na hirang rin sa NAPSI sa women's sectoral rep. Kaya hindi naman simpleng yun ang kanyang asosasyon. Hindi ko nababasa. Okay. And agree ako. Mabuhay kayo. Okay, talagang galing naman ni Girlie. Mabuhay agad eh. Ito yung parang final picture namin, picture sa loob, tapos lumabas kami. Ayun nga, nasa background yung bulto-bulto ng mga cable, nasa harap yung isa, etong iba't ibang mga leader, mangingisda, Gandang yan, pamasko, di ba? Oo. Yan ang totoong ayuda na pagkakaabalahan ng mga mangingisda natin. Hindi sila basta tatanggap, kundi tatrabahuin nila, aalagaan nila, poprotektahan nila, at ang makikinabang ang buong komunidad ng bawat kaya dyan, organisasyon. hindi lamang yung paano itatayo ang payaw, paano yung division of work. Later, kalingan lang organizational development. Later, kailangan pati financial literacy, paano hatian ng kita. Pero sabi mo nga, baka later, hindi ba si Ayino na sabi, meron kaming solar-powered ice maker. Tingnan natin, baka pwede rin dyan. Tingnan natin, baka sapagkat talagang parang you solve one problem, may magsusunod na gano'n. Challenges will rise. At ang wino-worry natin po, okay, sabi nga, tinanong kasi si Nanards at iba, sa halip na magpumilit kang pumunta sa Baho de Masilon, ang tawag nga nila pala dati, dyan, Panatag Shoal. Kasi sabi na yung ibang daw galing Subic, galing iba, talagang pag pag maalon o may unos, panatag raw yun. Kaya doon sila nag-shelter. Ngayon, hindi na sila makapasok doon. Hinaharang sila talaga ng Chinese. Ngayon, ang worry namin, meron tayong payaw sa mas malayo doon. Baka mamaya naman sabi ng Chinese, gusto nyo habulin namin kayo. Tapos, baka biglang putulin ako. Baka yun ang bagong mission kung sakali man. Defense naman ang payaw. Ewan natin. Pero, basta ang mahalaga. Hindi, ang tanong kasi nandiyan na, kailan nyo ilalagay? Layo Sabi ng advice ng BIFAR, wag this year kasi maalon at baka early next year, no. Saka it will give them time to prepare, to strengthen the organization, mag-ayos ang division of work, ganun. May payaw na ho dati diyan sa bandang Zambales, kahit Masinloc. Pero ang mga may-ari po ay yung commercial fishing. Malalaki. Ano na magiging attitude ng mga commercial fishers? Konti naman ito. Yung iba, willing nga na, dahil sila mas malaking boat, di may dagdag kayong payaw, sila ang mag-harvest tapos hatian. Pwede. Pero syempre, mas gusto sana ng maliliit na mga isda, pwedeng hatian. Pero paano ang partihan? Kasi nga, wala silang malaking boat. Yun ang
Pero bihasa na ang mga commercial fishing. Nung kami ho'y nag-mission noon, nung Mayo, dinaharang na ng Chinese 40 kilometers from Masinloc, ano? Tumigil yung ang tawag nila ay Pangulo. Pangulo is the big fishing boat. Tapos nagano talaga naghulog ng lambat malapit sa isang payaw. Anong nahuli? 1 ton. Wow. 1,000 kilo ng 10,000. isda. Hindi, 1,000. 1,000. Nabigla lahat yung kasama ko. Picture-picture sila lahat. Ganon, no? Ang nangyari nga doon lubok sa patuloy si Paeng dahil birthday niya. Sa pagmamadali, nalaglag ang kanyang cellphone. Kaya may mga isdang tumatawag sa cellphone sa ilalim banda doon. But, oo. So yan po ang ang first part ng ating installment. Na sabi nga natin Elderly Filipinos Week kasi ako naman po yung elderly. Saka makita marami ng mga elderly tumutulong at nagtatandaan na. Pagkatapos nandun yung anniversary ng atin ito and many learnings about what's the West Philippine Sea, ano ang payaw, ano ganan, including the requirement and the challenge of we have to learn even more. No? Kaya hopefully, maliit na bagay po yan. By the way po, tuloy ang kampanya ng Adopt a Payaw. So for example, meron ho tayong group ng Filipino-Canadians mukhang nag-mobilize. Kasi ang tanong ay magkano ang isang payaw? Oh, magkano? Sabi na bigla kami. Between 150,000 kung yung styrofoam. Ang mga 200,000. Pero still, hindi pala ganun kamahal. Ang mas mahal later, yung boat na mag-harvest kasi Pero still, sa mga nag-iisip, it can really become a project. Tapos more important, talagang ma-identify, itong payaw na ito, kayo ang nag-donate, ito ang tatanggap na organization ng Fisherfolk. Baka mamaya pagkatapos, padalhan pa kayo ng mga nahuli nila. Parang gusto natin magkaroon ng personal relationship, hindi yung parang abstract lang na, proposal kayo, ganun-ganun. So hopefully po in the next year, uulitin po, hindi sa loob ng municipal waters. Doon sa mas malayo. Which is also yung assertion natin. Kasi kung doon tayo mangingisda sa municipal water, wala kang mensahe sa China na, aming karagatan ito, atin ito. Ganun. Okay. So, hopefully, parang yung tinatawag natin from arms to farms. Oo. Parang ganun din yan. Okay. Di ko palang maisip. From what? From fighting to fishing? Hindi. From whatever. Anyway, tignan natin. Isip po kayo, yung mga nakikinig po, makahanap po tayo ng mga slogan, ng mga memes para maalala lagi natin how to do work with the fisher folks na civilian-led. Okay. Okay, let us go to the second part. It's almost 30 minutes. Yeah. Literacy. Bakit? Hindi naman. Literacy kung West Philippine Sea ay ganyan. Hindi ko alam Paano nga ba? Ano ang literacy signal? Sorry, hindi ko alam. We are not too old to learn. Ayan, ito balik ko rin tayo sa team. Never too late to learn. Elder Filipino Week. Atin ito, West Philippine Sea Payaw. Ngayon, literacies. To introduce it. From West Philippine Sea to literacies. Diba? Pwede nating Sa taong po ito, every 2 years, hindi not every year, there is a Literacy Coordinating Council, LCC, na naka-attach sa DepEd. But it is interagency. DepEd, DILG, iba't iba pa. Pagkatapos, they hold a National Literacy Award. Competition muna. Oo. Nadadaan muna ho yan, nominate sa regions. Pagkatapos,
pumipili sila ng National Board of Judges. Isa ho ako napasama at kami pipili sa mga nominees at mga regional regional champions. Among them, pipili ng 5 finalists sa national. And categories ho yan. Meron na mga NGO, maliit lang yon. Pagkatapos, local government units na yung isa ay 4th to 6th class municipalities, 1st to 3rd class municipalities, tapos component cities, yung city na kasama pa rin sa pagboto sa probinsya. And then ako po'y na-assign, na-request na doon sa category na highly urbanized cities, yung chartered cities, o kaya component pero independent, no? At ang finalist for this year po ay Butuan City. Yun ang una na hindi ko napuntahan. Okay. Ang susunod ay Santiago. Santiago City sa Isabela. Ang third ay Ormoc City sa Leyte. Ang fourth ay Dagupan City sa Pangasinan. At ang fifth ay Valenzuela City sa NCR. So mula ho doon sa Butolan, mabuti ho naman at napakiusapan ko ang PRRM na ipagamit yung van. Kailangan ko lang bayaran ng ang gasolina, ang driver at saka yung RFID. Mula Butolan, nakarating akong Dagupan City mga alas 7 ng gabi. Sa Dagupan agad tayo. Yung Isabela. Hindi, ang sequence ho sa picture, pabalik. Dagupan muna. Okay. Tapos before that, Ormoc. And then huli. Slide. Okay, slide talaga. Si Galen naman nagmamadali sa akin. Ito na po. Ay, opo. Ayan. Eto, pagdating ko, kaya ba kayo picture? O yun, tinan mo naman. Abujo Edition G de la Torre. National Literacy Award Validator. Kinilagyan nila ng bagong pangalan yun kasi ang symbol ng literacy parang flame. So, ang tawag na Gawad Liab. Liab. Hala. Tapos, ang nag-welcome sa amin po, nandun lahat, marami. Pero, syempre, led by the mayor. Si Mayor Belen Fernandez. Na ito, second day na kasi wala kaming picture ng first. Sabi nung next day, Mayor, wala pa kaming picture kasama mo. So, nandyan po, ako, si Jeomel, Thompson ng World Vision, si Dr. AJ ng Marinduque State University, at saka bata si Rosana, siya yung secretariat. At nasa kabila, ito naman ay regional focal person ng DepEd for Alternative Learning System. Okay. Tapos kasama namin si Mayor Belen Fernandez. So, kita mo ang... Hindi, naalala po nila, noong 2018, ako po ay evaluator rin ng National Literacy Award. Pero that time, nakahiwalay yung independent component city. Hindi pinaghalo sa highly urbanized. Hindi naman lang ako nag-decide. Nakalimutan ko na. Pero sabi lang, Sir, kayo ang nag-evaluate rito. Ano nakuha nyo? Ay, 3rd place ho kami national. At natatanda ko nun talaga, baha talaga yung lugar. At yan pa rin ang isang issue na pinento sa amin ni Mayor Belen. O pakita mo naman. No, hindi, mahalaga yun because the point is, after 2018, yung 2019 to 2022, tinalo siya ng kalaban niya. Sabi ko, ba't ka natalo? Although 1,000 or 2,000 votes. Isinisi sa kanya yung baha. Ay, sabi niya, bata pa ako, may baha na eh. Ay, nagamit na issue. Anyway, and problema doon, yung mga programs nila, which were good, no? Literacy, ay medyo na neglect. So, with a vengeance, bumalik siya. Nanalo ng 2022. Siyempre, ngayon, return bout yan. Kaya tingnan natin anong mangyayari. Pakita mo na yung programa niyo. Hindi, maraming programa, pero yung mga nasa slide? Ang unang slide ay mangrove. Kasi mahilig ka sa tubig, Hindi, nga pala, pagpasok namin po sa kanyang, meron dong events place eh. Ang isang magandang
exhibit that caught our eye, meron palang isang ah, high school, public high school. Sa loob ng Bakawan? Hindi, doon sa exhibit, Na ang tawag ay Bunuan Bukid, no? hmm. Won a global award for best school in environmental education. Oh, sige, what do they do to Ayun, win that kind of kasama nila nga yan. Kanila yan. Oo Ibig nga. sabihin, kasi They by the way po, forest the mangrove. yeah, kasi Oh, kasi nag-iisip kami na, alam mo naman sa PopEd tayo, for memory, si Mayor Belen, B. B. So, ang next, Dagupan, Oh, you have Bangus. oh. Pero sabi na, Ed, sa totoo lang, kasi pag inisip Bangus, Bunuan Bangus no? Ang Bunuan pala ay barangay lang ng Dagupan. Anyway, May that's a tatlong brand. Bunuan. Okay. That's The point for is, people to remember. Pero, Pero how do they get the students to learn something? Kasi ang dami dun sa Galing Pook na sinali ang mga mangrove. Nanalo rin dyan ng ang Lucena. ganun ba? Oo, sa pag-develop ng mga mangrove. Ito kanila talaga, ito may, I forgot na ilang kilometro yan. Sa Bulacan, kina Jimmy, di ba? Kasi Oo. mag-isa lang siya, na-develop niya yung mangrove Ito doon. kanila yon dahil ng Correwalde, dinredge yung river para hindi mag-flood. In the process, nasira lahat ang mangroves. So, nag-decide yung eskwelahan at yung barangay, ano natin, Ibalik. mag-replant. At yan, kita mo ang resulta ngayon, ano na. At saka, I didn't realize, ang epekto pala ng mangrove, hindi lamang for yung flood control. No? Ang mangrove pala po ay oxygenizes the water. Kasi ang tanong at lahat naman sa pili alam, bakit espesyal ang Bangus? Ang Bunuan at Dagupan Bangus. Dahil maraming oxygen. Hindi, two things. Ang una, nagsasalubong part of the salt water at saka fresh water. Yung tawag sa Tagalog na tabsing. Oh, tapos anong effect nun doon sa isda? Iba talaga. Ano nga? Ewan ko, basta masarap. At pangalawa, compared, sabi nga yung kasamahan ko, ay ako Ed, pag bumili ka sa Maynila doon sa fish market, parang may konting burak, Sa burak nga. Ito, ang linis-linis Oo talaga. nga. So anyway, yun. No? So, pero nakirealize nila, kailangan yan. Tapos, they realize, iba-iba pala ang mangrove. Hindi naman pala isang klase lang. Siyempre. There are certain... Yung mga nakikita natin na pinablish ng kapatid ni Georgette. Ay, oo, tama. Pulada. Yung lahat ng species na nakikita sa Bakawan, marami rin. Kung nakikita natin sa bundok, maraming types ng puno at saka tanim. Ganun din sa Bakawan. Tapos ang interesting rito, para palang papayan at pilinat. May lalaking at lalaking Bakawan. Yes. Pero wala natin na anyway. Dapat marami tayo pinapag-aralan kasi napakahalaga niyang mga Bakawan. Pero nung una nga sa kanila rin, kasi ang Bakawan rin ay ang ganda-ganda raw talagang firewood. Kaya kailangan may may education, may enforcement. Pero that's interesting kasi it grows on water and yet it's a very good firewood. Tapos, nakita ko, meron silang booklet na pinakita, yung silang group nila, nag-benchmark sila, pumunta sila sa, yung last time kinento ko, Del Carmen, sa Siargao. kasi mas malaki ang mangrove doon. At nagsimula rin na, sa Kauswagan din, di ba? May mangrove din. Pero maliit lang doon. Yung saka doon sa Siargao, sa Siargao, kailangan lang stop yung cutting firewood at making so parang kaingin sa sa dagat. Sa inisip ko kung gagawa kami ng wala pa naman kami firewood, sabi ko, kailangan yung inyong iba't ibang literacies kasi marami ginagawa. Paano yung framing? Dapat may framework kayo. Dapat may point system din. Kaya nga sabi ng, sige, B, may baha, may bangus, may Bakawan. Tapos, bata at kabataan focus. Mga ganun. Anyway, Next.
Alam mo naman, mabilis siguli eh. 7:40 na. Ayan, ito namang Oo. ito yung Nasa Dagupan pa lang tayo. okay lang, 23 slides lang naman yan eh. Oh. Kaya, Ano yung yung kwento mga nga. natutuhan mo bilang nagba-validate at Oo nga, talaga. scoring? Tapos ito, Oh. hindi ko akalain, ano Teka pala. muna, protected areas ba ang Bakawan? You cannot title it. It's a public domain. Hindi, kasi ano yan eh, Mm. sa tabi, Oh, river banks eh. oh, So, okay. public yan. Okay? Oo, public. Oh. So, hindi pwedeng lagyan ng titulo ng mga nangangkam ng Hindi, ang dagat. nangyari, kung ito ang river, tas may bakawan, on both sides, meron naman mga fish ponds. Okay. Yun, doon So, Kasi- itong river as river, ano yan? Kasi di ba, sa San Antonio, sa Nauhan, biglang nagkaroon ng isla doon sa gitna ng ilog. Oo. So, pwede bang i-declare yan na public land din yan? Hindi yan pwede. Oo, public land. Basta privatized. parang ano yun, parang normal accretion ng Okay. Okay. Sige. Tapos yung kasamahan namin, Sir San, Ano binigyan ginagawa nila. niya? Yung palang bakawan, kahit wala pang roots, Ugat. Oh, i-stick mo, tutubo na. yun. Kaya sabi na, meron kang 3 naiwan dyan, tingnan, babalikan natin pagkatapos. Okay. No? Tapos Masipag. yun, rikete lang naman yung Hindi, yun lang, ito lang ang napili ko. Marami pang iba na for our next episode, yung Okay. iba't ibang literacy program. At sabihin natin, gano'ng kasarap yung bangus. Kasi Kasi magsisimula pinadalang na tayo. pasulubong sa amin. Oo, naku. Kaya nga sinasabi ko sa mga tao, uy, ang dami naming dagupan fresh bangus. Hindi na kami mamamalengke bukas. Okay. So Salamat po, that is Dagupan my po. commander of sea. Dagupan. Yes. Salamat po, Mayor Belen. Tapos the week before, ako naman ay nanggaling Nasa sa Ormo. Okay. Ayan. Sa Yan, kami ang Leyte. seryoso kami mga validators. Ah, Tapos yung sa end, binigyan kami. Pero that time, si Mayor Lucy was in Manila already for an event. Ang preside over yung exit conference, si konsehal na Ray Evangelista. Tapos ang tangkad-tangkad. And people say, basketball player noon. Ganun pa. Talaga pala. 6-footer yan. Oo, 6-footer talaga. So usually sa kanila naman, Anong natutuhan mo sa Ormo? Maliban na lang sa nakita mo si Lucy Torres at si Richard Gomez. si Goma, tawag natin. Okay. Eto muna. Kasi nga, nakabisita ko noon sa picture ni Lucy Torres. susunod. Dahil ikaw na nagmamadali. Lake Danau yan. Ang Lake Danau po ay freshwater lake na yan pala ang source ng drinking water at irrigation of 7 towns. Okay. It's a protected area. I remember that, pwede ba tayong pumunta? Hindi yung kasama sa dapat bisita, nakapunta kami. Kaya pa-picture-picture. Okay. At So, bawal lumangoy dyan? Hindi naman, hindi ko lang alam kasi mabilisan ang bisita namin eh. Ngayon, nilagay ko itong katabi pictures, mahalaga because part ng learning rin. Yung una po sa itong nasa baba ay yung sa mga nakikinig ho na taga-init, siya ho ay kalimited delegate natin. Senior high school teacher na ngayon, si Cerces Solon. At nasa likod naman, si Jean Hustimbaste, asawa ni Emil Hustimbaste, gano'n, na nagtuturo siya ngayon part-time, nagtuturo part-time sa Eastern Visayas State University. Sa itaas naman, ang nakasama ko riyan ay si ang tawag namin Inday, kasama namin noon ng Balay Mindanao at ni Chody yung CAPSIAD, Coalition for Participative whatever sustainable. Pero ngayon siya ay staff ng City Council sa Population, Gender and Development. At yung bata, nabigla ako kasi yan friend ko sa Facebook, nabibigla lang ako. Bakit ang pangalan ito Jenny Marks? Parang
Hmm. Parang aktivistang kaliwete-kaliwete si Marx, tapos si Jenny pa yung daughter Oo, ni Marx, oo. ano? It turned out, anak pala ni Alex Apit. Tapos ngayon nagtuturo diyan sa Baka ma-red tag yan. hindi naman, mukha namang grasyoso siya at marunong. Pero excited siya, "Uy, may tayo." Hindi, ang punto ko, Hmm. bagamat ang focus natin ay senior, yung idea ng tulad tayo pareho, most of our life NGOs tayo, yung nako-crossover na kaya nilang Parang jazz, parang music. parang gawin nila yung gusto nilang gawin, Yes. even within local government Okay. institutions and employment. I think mahalaga yun. Sa Bakawan at saka sa ano yung scintillating lesson na nakuha mo sa org? Well, Scintillate, Hindi, ang isa na Hmm. anticipate susunod, very strong, although malakas rin sa Dagupan, very strong ang focus ni Richard at ni Lucy sa sports. Okay. Nagsimula yan, tatandaan mo ba, nung early sa political career niya, si Richard wanted a party list, yung MAD, mamamayang against drugs, tapos na-disqualify kasi it was, kaya originally pala, because he was the mayor before Lucy, ngayon siya ang congressman, si Lucy ang mayor. Originally, pinush nila yung drugs Sports. to get sports, to get young people away from drugs. Attracted to Tapos, sports. sa tingin namin, it's really an important thing because normally, pag sinabi yung literacy, inisip reading, writing, arithmetic, school-based and all that. Ernest Obien. Kasi nga, not only that, tapos may mga champions, pag may champion sila, nag-tutor sa mga bata ron. Isa yun sa mga. Hedeling Diaz, mga weightlifter. Pero ang nakita pati, we were discussing that both in Dagupan and in Ormoc. Katulad ni Caitlin Clark, believe ako. Kaya punto nila yung there are many literacy and learning that you can do faster through sports, no? Yung emotional discipline, yung saka how to deal with others. How to deal with defeats. Yung ganon. Malaking bagay. We do not, dati kasi parang sports yan. Pero it turns out there are many ways, there are many ideas that you can learn through specific games. Sports. Ganon. Malaking bagay. Tayo, anong sports sa senior? Anyway. Okay. Sunod. 7:47 na eh. Si girl, excited na excited, nagmamadali. Bagay naman eh. Mahaba. Pero tao, maikli ang pasensya. Bakit na naman hindi naman tayo Ayan. Yan, sa itaas. Ayan, nandun si Lucy, Si Richard Gomez. Wala, nasa iba rin. Yan, mga taga-DepEd, gano'n. Sa baba, dalawa naman, kasi maraming social services. Kasi nga ang whole point ng National Literacy Award, learning na hindi school-based. It could be outside. So, nangyari, there are projects. Ito ni Lucy Torres na learning, the joy of learning. Ay, nga, naalala ni girl yun. Siyempre, alam mo naman tayo, baka may, kaya to some extent, pleasant surprise. Siyempre, hindi maiwasan. Sikat, maganda, well-born. Pero sabi ko, nag-iisip kaya talaga tungkol sa learning. Nung nagsalita siya, malalim ang pag-iisip nito. Sinabi niya, pag learning natin, iniisip agad, test, score, PISA, ganyan. What about the joy of learning? Baka hindi natin na-handle yan. Sabi, okay Tapos nung nagsalita naman si Richard, kinote niya, but not in Latin. If we quote in Latin, di lang bumilib na mens sana in corpore sano. A sound mind in a sound body. Cute, Ay, okay naman pala ito, dalawa ito. Ngayon, may kalaban pa sa sunod. Meron pa rin silang kalaban. Kaya, so si Belen may kalaban, itong dalawa may kalaban rin. Pero mukha namang so far maganda ang prospects nila. Pero secret ang criteria at scoring. Oo. That's why ako pag binabagay ko, it doesn't mean I'm advocating here kasi sikreto yan. Hiwa-hiwalay muna kaming mga judges pagkatapos magtatalo-talo kami kung iba-iba kami scores.
Anyway, ang dalawang context, interesting. Itong uri kasi tinanong lagi, ang problema mo. Age, pregnancy, Yan, ito. gender. Kausap namin. May program sila to assist them kasi lalo na ang program nila to ensure na yung teenage mothers ay wag tumigil mag-aral. May ganun. May ganung angle. Oh. Kaya ito very interesting. The second one is interesting. Alam mo nyo, natutunan ko sa Dagupan and even Isabela, but also in Ormoc, ang population commission, dati national yan eh. Ngayon nagtatayo na pala devolved na. Population and Development. So may mga Department of Population and Development sa mga LGUs, no? Pagkatapos iba-ibang program. Tapos ang DSWD may program yan. So dalawa yung nakita namin sa Dagupan, ang tawag katropa, responsible. Sa Ormoc. So may katropa rin, pero ang pinamit sa amin yung ERPAT. Okay. Ang ERPAT may acronym yan. Basta responsible, sabi nga nung father na paano hindi lamang pagtrato ng asawa, responsable sa mga anak, para i-guide them. Interesting. I did not know that such programs existed. No? Kasi matanda ka na. Hindi mo alam, maraming bago. Ikaw na ba, girlie? Oo. Papatawa lang po. Okay, nagpapatawa lang ko si girlie. Pero tanggap ko na talaga si girlie. Okay, bago matapos tayo, punta na tayo sa, ayan. Punta ko sa Isabela. Color. Pagdating ko, ay nandun si Jonathan Uybay. Isa sa kauna-unang staff ng INET. Ngayon, bumalik siya ron, dahil taga ron pala siya. At ngayon ay kasama siya sa programa ng development. Colorful yan. Kasi nangyari, hindi ko alam kung bakit very colorful. Ibang klaseng sablay yung ninyo. Doon sa iba kasi, sa whether Dagupan or Ormoc, may hall muna tapos pinapakita. Exhibit lang. Itong sa kanila, parang competition, may mga booth na ganyan. No? Don't worry, sa susunod, papakita namin yung iba. Okay? Sa susunod, isama mo ko. Kaya lang, ang haba kasi ng Ang hirap, pero patungo kaming Santiago. Ay may flight to Kawayan. Pagdating namin doon, nakababa na ang landing gear, tapos wala rin zero. Bumelta kami rito, tapos sakay kami ng bus. Dumating doon, halos madaling araw. Ano ang inyong natutuhan sa Santiago? Tingnan, eto ang una. Sabi, meron kaming organic farmer. Ayan. Pero hindi pa organic. Ang starting sa kanila, and may national law at may local ordinance. Ang tinatarget mo na parang soft start na at the very least, wag gagamit ng pesticide beyond a certain minimum level. Kaya ang safe, hindi pa yung organic. Pero siya organic rin. Kanyang So, ayun ang pinakita po sa amin, in 5 minutes, may yung tinetest ang tapos makikita ko. At saka ang plano nila eventually, magkakaroon sila ng trading post, parang yung kay process sa Sariaya. Pero ang mangyayari doon, pag hindi within their standards, hindi ka pwedeng magbenta. So you can use government policy to guide the market to cater to more healthy healthy. So, maganda program. Ano ba yung other one? Ayun, kasama ko yan, may farm siya. That's one interesting project, no? Ang susunod, yung youth participation. Kasi nga, siyempre, marami naman, senior citizens, iba. Pero I felt, and this is the last slide for our discussion, bawat barangay nila, kalimutan ko ilang barangay yun may parang teen centers, tinatarget nila talaga. Kasi nga sabi na talaga namang challenge yan. Tapos ang galing ng mga youth leaders sila, pinapaliwanag. May program sila, from tree planting to financial literacy at iba pa. I didn't know, they did not know, but I didn't realize,
ang Santiago City pala, ang tawag sa akbayan may division sila. So mukhang malaki ang network nila diyan kahit yung isang nasa planning office ng city ay ano, member pala ng akbayan. At marami dito yung akbayan youth. Kaya sa akin, that's the other insight. Ang interesting doon, they did not go out of their way na deklaradong ganun. They just do it, no? Parang naka-integrate sila sa system. But they're ano, parang representing yung parang new energy for governance ng ano. Kaya alam mo talaga, hindi pinoproblema. Ah, magagaling lahat eh. Paano pa? Eh alam ko, Butuan magaling yun. Ano ko na yun. At sigurado akong Valenzuela magaling yun. Uunahin na po, hindi ako responsible sa magiging final score na. Pero kasali ako kaya abangan ano kaya ang mangyayari. Kasi normally pag nag-aano kami, lalagay namin winning point. Ano ang winning points? Ano yung bago? Natin, kasi 10:56. Okay. 4 minutes to go. So back to ano tayo? Back to the theme. Sabi ko po natin, literacies. Kasi ang tendency, and na-notice namin yan, there's still a bias in the main, sa DepEd or elsewhere. Yung formal. Parang School sa school, based. totoo naman, School-based. much of literacy happens in school. But people don't realize, nagbago na raw ang stats, pero kung nagsisimula kami, kasi nag-una ako naging judge sa literacy coordinating mid-90s or late 90s. That time, of every 100 nag-grade 1, only 48 finish high school, and that is junior high school. So that means mas marami out of school youth. Ngayon sabi nila it's closer to 60. Pero still that means 40%. Kaya ang point is, ang bias nung aming judging is we look at the schools and mahalaga yan. And even pero are there non-school-based literacies? At yun ang hinahanap namin. And nagkaisa kayo as judges na yun ang hinahanap. Hindi, yun ang talagang framework ng ano okay. namin. Sino nag-design? Kayo o yung DepEd? Yung LCC, hindi DepEd. Kasi ang LCC is interagency. So, hinahabol ninyo, no one's left behind, lalo na doon sa 40%. At saka, ang kasaysayan po ng Literacy Coordinating Council, nung 1990 ba yun, was the first Education for All Summit in Taiwan, in Thailand, Jomtien. At ang tema nun, education cannot be the responsibility only of the education ministries. And that time, unified pa, hindi pa society. Or all of government. So, ang ginawa nun, delegate nun si Senator Santanina Razul. Yung mabasa kita. Pag-uwi, at meron siyang pag-uwi, nag-file siya na bill creating the Literacy Coordinating Council na pinagsama yung iba't ibang agencies, pati Senate, pati and there is a one seat for NGOs. Ako nga for a while, I don't know ilang taon, naging Ngayon, sino ang may hawak? Si Synergia, no? Kaya it will be interesting is paano the new department secretary, ALS, things like that, no? Yes. But as I said nga, our episode ngayon is only patikim. Is the first part. Next Saturday po, mas thorough yung discussion ng limang cities na and the more pictures and yung iba't ibang type ng kanila. Ito'y konting patikim lang ng nangyayari sa kanila. So magpasalamat po tayo dahil winding up na tayo. 1 more minute. Talagang bilib ho ako sa aking rito manager talaga. Manager. Pareho lang ho kami learning. Every day, every moment, something is new. At yun po ang naiisip ko. There's that joy. That's every day. Ay, ganyan pala yan. Cute. Okay.
And with that No. wise last words of Girly, we wind up our episode 32 of Senior City Kwentuhan. Never too late to learn. So thanks to our sponsors, Education Network Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. And of course, special thanks, although we are seniors and getting even more senior, to our Gen Z ba? Baka mas Gen Z na. younger pa than si JM. Maraming salamat for our tech support. And we look forward till next Saturday. We still don't know the title, but it will be again on literacies, maybe the localization of the work because LGUs. Tingnan natin. Abangan po hanggang sa susunod na Sabado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at tagapakinig. Sana po naman ay na-enjoy niyo ang aming kwentuhan ni Girly. Sa YouTube. Opo. You can watch it po sa YouTube. Okay. Thank you very much. Thank you. Enjoy the rest of Good the night. weekend. Good night. And Good evening. God bless. Bye-bye.